natatamad. Ayan. My coffee. Huh? My coffee. What's that? My coffee. I'll make it for you. Really? You will make? Oh, sweet mate. This is my lazy wife. The love of my life. Siya ang gumagawa ng kape. Kasi natatamad ako. Natatamad ako. This is good, this muffins, not sweet. Huh? Not sweet. Yeah, savoury muffin they call that. Same yesterday. Savoury muffin. I'm sorry? It's called a savoury muffin. Mm. It's nice, this one. Good for coffee. What did you say? This is a nice one. I can't hear you because I'm cooking. It is very nice. At dahil kararating ko lang galing sa trabaho at ako ay natatamad, kaya si Habi ang nag-prepare ng dinner. Yung dinner ko is ano lang yun, coffee lang at saka muffin. Eh si Habi nagpe-prepare naman siya yung para sa dinner niya, yung steak. Kaya ako coffee lang, okay na sa akin. At saka nilalamig ako. Malamig talaga yung dahil sa panahon. Kaya si Habi na lang ang pina-prepare ko dahil parang hindi kaya ng katawan ko. Gusto kong umupo dahil ako ay pagod na pagod. Hindi ko pwedeng abusuhin ang katawan ko kung nafe-feel ko na hindi ko talaga kaya, hindi ko talaga pinipilit ang katawan ko.
habang naman ako ay nagkakape at si Habi ay tapos na rin sa pagluluto sa dinner niya, ready na siya na maki-join sa akin at sabay kami na nagdi-dinner. At habang ako naman ay may binobuting-ting sa aking cellphone dahil sa araw na yon ay schedule ko na magpadala ako ng pera sa Pinas. Kahit papano, kailangan ko magpadala para sa expenses doon, lalo na si ilaw, si bahay, yung 2 aso, yung nanay at kapatid ko. Kahit papano, konti lang, at least pera sa bayaran sa ilaw. Meron din kahit papano para sa kanila. Galing yan sa aming mag-asawa. Kaya tinitingnan ko kung magkano ang rate ngayon. So far, okay naman siya. Yun nga lang, parang nagkakaproblema ako sa isang apps. Hindi ako makapag-send, nag-e-error siya. Standby muna. So, naghihintay ako kay Habi para sa dinner. Although ako ay nakapag-umpisa na dahil gutom na gutom ako. So, hinihintay ko lang siya at maya-maya matatapos na rin. At finally, andito na siya. Kaya ayan, start na kami. At habang naman kami ay kumakain, kinukulit naman ako ni Habi na, na-send mo na? Sabi ko, hindi pa. Kasi nga, nag-e-error. Sabi niya, kailangan mo na mapadala, baka mamaya maputulan tayo ng ilaw. Sabi ko, hindi yan mapuputulan. Ano ka ba? Kasi ang pagbabayad namin ng ilaw, kung kailan andyan na yung disconnection, saka ako magpapadala. Hindi naman yan agad-agad nagpuputol. Kaya, nung mag-message ang kapatid ko na, oy, bayaran na ng ilaw. Kaya sinabihan ko yung asawa ko na magbabayad na tayo ng ilaw. Sabi niya, di isend mo na. Kaya yan, kulit ng kulit sa akin. Nasend mo na? Sabi ko hindi pa. Pagdating talaga sa mga billings, sa bayarin, talaga yan, aware siya. Ayaw niya nahihinto or whatever dyan, may mga charges. Ayaw niya, ganyan, nagagalit yan. May pera naman daw, bakit hindi isend? Kasi minsan, yan ang problema pag papunta ng Pinas, lalo na ngayon na ang number ko is hindi gumagana yung roaming ko. Hirap na hirap ako, hindi ko alam kung paano ko maisesend. Kasi nga, wala na rin akong access sa bangko ko sa Pinas. Wala as in wala. Dahil nga, hindi na rin gumagana ang cellphone ko dahil in-update ko pero hindi pa rin gumagana. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya nag-Western Union ako. Locks are expensive now, are they? Although okay naman siya, yun nga lang, minsan hassle. At ayan, kinukulit na naman ako kung ano na daw ang status. Sabi ko, oo, it's na, pinaprocess na. Ayan.
sabi ko, hintay ka lang. Hay, nako. Ganon talaga. Dahil ayos na nga, change topic kami. Yan, nagkikwentuhan regarding sa mga trabaho namin. Kung anong schedule, kung masusundo niya ako, or kung anong schedule niya. Napag-alaman ko na hindi niya ako masusundo. Hindi niya ako masusundo sa 3 araw. So, ano ang gagawin ko? Mag-o-over. So, ang mangyayari, yung sahod ko mapupunta lang sa over. So, ang plano ko is maglalakad na lang. Safe naman maglakad pero tahimik lang. Tahimik na parang nakakatakot pero parang sanay na ako na naglalakad ako mga around 9:30. Dumarating ako sa bahay. Pag 9:30 ako nakaalis sa trabaho, 10 o'clock na ako nakakarating sa bahay. Okay naman siya. Maganda nga maglakad. Pero, minsan sa dinadaanan ko, tahimik talaga, tsaka walang tao. Pero, yung buong street na yan, mula sa trabaho ko hanggang doon sa dulo na paliko ako hanggang doon sa paparating na ako ng bahay, maliwanag yun. Maliwanag na maliwanag kaya hindi ka matatakot. Although tahimik kasi dito sa New Zealand, 10 o'clock wala na talaga, mga 6 o'clock. 6 o'clock, tahimik na ang kalsada. Bihira yung sasakyan at saka yung mga mostly ng mga business establishment ay mga sarado na. Yung open na lang sa oras na yun is yung mga fast food chain. Pero sa paglabas ko, as in totally wala na talaga. Pero hindi ka matatakot dahil maliwanag ang kalsada. Basta lahat yun maliwanag. Kaya kampante ka. Yun. Pero si Habi, nag-aalala siya sa akin kasi nga maglalakad ako. Sabi ko, no worries kasi safe naman. Safe naman ang dinadaanan ko. Kasi kung parate akong mag-o-over sa loob ng 1 linggo, para lang akong nagtrabaho. Para dun lang sa sa over ko. Magkano lang ang sahod? Di parang binuhay ko lang si over. Diba? So, minsan, tipid-tipid din at maging wais dahil kung ano ang dapat. Minsan naman, merong mga katrabaho na nag-o-offer. Minsan, oo ako pero nakakahiya naman parati na lang makikisakay ka. Although mga Pilipino sila, pero nakakahiya naman parati na lang ganon. Ayun. Pero paminsan-minsan naman, nakikisakay ako. Kaya kinukulit niya ako, mag-driving test ka na para maging restricted license ka na. Sabi ko, pupunta pa tayo dyan. Pero, kaya ko na mag-drive, pero mayroon pang mga kailangan sanayin, lalo na sa pagpa-parking. Hindi pa ako sanay. Kaya natatakot pa rin ako. Ayoko, kung gusto ko magda-driving test ako, gusto ko talagang makakapasa ako, hindi yung
sunod na lang ulit kasi hindi ako nakapasa. Ayoko nang ganun. Gusto ko talaga sigurado para wala nang balikan. Kaya ang ginagawa ko, talagang sinisiguro ko, komportable ako or anong lahat ng kailangan matutunan. Sabi ko, meron pang oras, mahaba pa. Sabi ko, kaya ko pa naman. So, tiis-tiis lang muna. The appliance center there? Yeah. Yeah. Because they are the one. Nag-change topic kami ulit regarding sa bahay namin sa Pinas na kailangan namin lagyan ng aircon daw. Ayan, naghahanap kami sa Pinas kung ano ba ang maganda. Panasonic. It is nice one as a proven and tested salon. Although it's a bit pricey, but it is proven and tested. It is really durable. That's a Japanese brand, isn't it? Yeah, Panasonic. Sorry? The manager there and all the staff of that people there, it is her colleagues before when she's working at that appliance center. She was working there? Oh. After she graduates, she goes on that company. And then after that, dahil ngayon is family dinner again, first week of Thursday of the month. Kaya ako ay nagluto ulit ng dadalhin ni Habi kasi hindi rin ako makaka-attend, so ako na lang ang magluluto. Yan ang kumbaga parte ko. Ako ang magluluto para sa dadalhin. Ngayon, ang ginawa ko is ibang proseso ng pagluto ng adobo. Ito yung marinate ko muna. Ayan siya, tapos na ako. Tapos prenito ko siya. Ayan, and then hihiwain ko to, saka ulit lulutuin. Ayan. Laki ng pork chop, ano? Ang ganda tingnan. Ngayon, hihiwain ko na. Mainit pa siya, pero kailangan hiwain na natin dahil depende kasi sa maraming proseso sa pagluluto ng adobo.
Tahan lang muna natin. At konti lang sana ang lulutuin ko para dun lang sa family dinner. Naalala ko, lutuin ko na lang to lahat. The rest, para na lang sa amin for... Siguro tama na yun. Siguro mga 2 to 3 days Kasi yan. yung iba, Yung iba. pwede kong i-frozen. Kaya, lutuin ko na lang lahat Sunod na. para Sa, isahan na lang ang pagluto. ay, lahat na lang lutuin. Since nag-start ang family dinner Tira. every first Thursday of the month, hindi pa ako naka-attend niyan. Kasi nga, syempre, may trabaho tayo. So, naiintindihan naman nila yon. At saka, isa pa, nandun naman si Habi. Ang presensya ko, yun na lang yung sa pagluluto. Yun. At pork adobo ang pinili kong lutuin dahil wala akong masyadong ingredients para sa cassava cake supposed to be. At saka, Kailangan ko or lang sa buhayin beef yung caldereta. ibang May kasi beef kami, for the pero house nito eh. kunti Pero lang, isahan hindi lang. kakasya. So, ang may stock ako, si pork. Yan, Si yan, pork yan. na lang ang niluto ko. Sabi nga ni Ayan, Habi, maghiwa ko kung ng sibuyas. kaya ng caldereta, beef caldereta, sabi ko hindi talaga kaya. Dapat ganito karami. Ilang dapat piraso lima, lang yun, pero okay 2 na yan. piraso lang yun. So, Para, Kasi, masarap kasi pag maraming sa sibuyas. pag-grocery And namin, then, bawang. mini-minimize namin ang karne Yung para bawang, hindi problema parating kasi crushed fresh ba, garlic na hindi siya. Hindi ka nakatingga na sa mag-i-effort freezer. maghiwa or ng whatever matagal. dyan, Kaya mini-minimize namin yun. mag-press. Ready na. Ready to. Kaya, pero alam niyo, mas maganda yung yung dinidikdik mo pa. Pero, doon sa Maynila, nung nandun pa ako, ang binibili kong garlic, doon sa palengke, meron na silang binalatan na. Tapos, bibili ka na lang, talaga nakadikdik na. Meron sa yun dati, nandun ako, nakatira. Sa Sampaloc. Ilang taon ako doon? Siguro 10 years ata ako doon or 11 years sa Sampaloc. Doon ko ipinanganak yung anak ko. Maganda doon, lalakad ka lang yung palengke. Hirap naman ito. Tsaka ganun din kasi hilig ko magluto. Pag gusto ko magluto ng mga kakanin, ang ganda doon kasi may section lang sila pagdating sa mga gilingan, kung saan mo gustong bumili ng tinatawag na galapong. Yung galapong ginagamit niyan sa Kalamay, Ilocos.
Sa ngayon, ang tawag nila is inutak. Yan. Pero ang tawag niyan, kalamay iloko. Yan. Yan ang ginagamitan ng belaw namin. Hinihiwa ko si sibuyas ng maninipis kasi sa adobo masarap yung sibuyas, yung lutong-luto at parang para hindi masayang, para pag kumakain kasama si sibuyas na gusto. Masarap siya. Yung bang na siya, ano ba ang tawag nun? Talagang latang-lata siya. Latang-lata na nandoon na si mantika ng baboy at saka yung si tuyo or ano pa na ingredients, nakasiksik na siya doon. Maganda talaga, nininipis. So, next. Ang next is lagay muna natin ito sa container. Marinated sauce. Hindi na kailangan sabunan. So, dito na to. Kailangan. Ito. Tapos, kuha tayo ng bawang. Bawang is life. Ayan. At itapon ang dapat itapon. Tapon siya. At habang naghihintay, hugasan natin. Sorry, hindi ako nakapag-vlog for how many weeks dahil meron kaming inasikaso mag-asawa, kaya nabisi ang person, kaya ngayon lang ako ulit. Maraming inaasikaso dahil kailangan asikasuhin.
makagamit sometimes sa gadget dahil nasira yung laptop ni Habi. Kaya, ang ginagamit niya, itong gadget ko. So, si Habi, mahina ang, ano niya, kumbaga sa pagkain, mahina ang resistensya pag walang internet, walang gadget. Eh, ayaw naman yung bumili. Ayaw niyang bumili kasi sa ngayon, kailangan namin ng pera. So, tipid-tipid din. Tipid-tipid na lang muna. Kasi, mag-share-share na lang muna dahil kailangan namin ng money. Kaya, ganun. Maraming food. Kaya ito, ayan na. Prituhin ko na. Ayan natin si bawang. Tapos, kailangan si sibuyas lutong-luto. Lagyan natin ng konting paminta. Pamintang powder. At konting tuyo lang. Pagkatapos ng sibuyas, lagyan mo ng yung igisa sa tuyo. Ayan. So, lalagay na natin ito. So, yung marinated na sauce, huwag mo itapon, isama mo dyan. Ayan. Lagyan mo ng kunting tubig, ng kunti lang. Yan. Para mahugas na yung ano. So, hayaan mo siyang pakuluin. Yan, natin pakuluin.
Lalagyan na pala natin yung dahon ng laurel. Ayan. Yung dahon ng laurel, lagyan natin para mabango siya. Gusto ko marami. At saka lalagyan natin ng pamientang buo. Pamientang buo, lalagyan natin para yun lang, simpleng-simple. O nga lang, ano siya, lagyan natin ng pamintang buo. Ay, dami naman. Yan. Yan na siya. Hayaan na natin kumulo.